welcome back po sa Finding Hope with Ami. Naku, ngayon excited ako kasi ang guest ko very special sa puso ko. Talaga, kanina nakita ko siya, naman naiiyak na naman ako. Kasi ang tagal namin hindi nagkita. Magaling na artista, magaling na singer, napakaganda ng katawan, magaling sumayaw, ay, magaling siya mag-pole dancing. Diba? Nakakaingit, mabuting anak, at syempre, alam ko, prinsesa siya ng Panginoon Diyos natin. Mga kaibigan, i-welcome natin si Miss Shara Soto. Hi, Nay! Hello! Thank you for visiting me. Naku, salamat talaga pinagbigyan mo ako. Maraming salamat. Anytime, basta ikaw. Alam mo yan. Nung umuo ka sa akin, hindi ako makapaniwala. Nay, syempre naman oo sa'yo. Sino pa hindi sa'yo? Ikaw pa ba? Special ka super. Sa'yo, oo. Thank you. Super. Thank you. Kumusta ka? Okay po. Masaya naman. Okay, buhay. Masaya, Nay. Very busy sa pagiging soccer mom. Kasi Oo nga, mahilig mag-football yung anak ko. So, busy man ako dahil sa kanya yun. Yun ang pinagkakaabalahan ko, Nay. Pagiging alalay. Pagiging nanay sa anak ko. Kanya. Ang galing. Basta, mamaya itutuloy ko yung yan kasi talaga na-touch ang puso ko. Pero bago ka dumating dyan sa estadong ganyan na nanay, na talagang, ang tawag doon, talagang hands-on ka, ikaw lahat, di ba? Yes. Nurturing, Crixus, lahat. Saan ka pinanganak-anak? Dito po sa Quezon City din? Di ba? Makati. Sa Makati Med dito po sa na Pilipinas, Makati Med, ganyan. Anong year yan? 1980. Wow, tanda. Ay, sorry! Okay lang. Okay lang po. Hindi ko pwede tinatago yung Diba? age ko na yun. Mukhang 25. I wish! Dito, 43 na po. Oh, mag-birthday ka na sa July. July. Opo. Ay, ang galing. Alam na alam. Nanay nga. Akala, mag-43 pala. Mag-44 na ako, Nay. 44 na. Ay, akala 42 mag-43 ka pala. Hindi po, Nay. Ganon. Pag saan ka nag-aral? Sa Poveda po, pero nung nag-artista, kailangan ko pong lumipat sa Obi Montessori sa Green Hills. Ayaw nila kasi nung mag-artista. Bawal sa Poveda mag-artista. So, all my life Poveda, pero second year high school, lumipat na ako ng OB. Ilang taong ka no? 16. 16. Oh, nung nakita ko mami mo, sabi ko, ang ganda-ganda ng anak mo. Parang ikaw, maputi, ang ganda. Sabi niya, alam mo, hindi. Sabi, hindi. Ano mo siya? Parang kakulay mo siya. Yeah, magkakulay na. Pagkatapos noon, nagtuloy-tuloy ka sa pag-aaral. Yes, bawal mag-stop. Ayaw pumayag ni mami na mag-artista ako nang hindi po nag-aaral. So kahit na ang ginawa ni maming school is yung taping. Minsan nandun ako, minsan wala. Naloloko yung set sa akin. Hindi siya magta-taping today. Parang, doon ko rin lang nalaman na importante pala yun. Hindi ka pala pwede mag-absent sa taping. Kaso lang si mommy, very important yung school sa kanya. So, aasa na lang yung Viva na, meron ba siyang, dadating ba si Shara Soto? nung mga nag-uumpisa pa lang ako. Pero nung natuto na ako ng time management, tapos nakiusap na sa Viva yung si management ko na, after school na lang ako mag-taping. Pero pag weekends, pwede whole day. Yun na, nag-compromise na. Ganon. In-enjoy mo yan? In-enjoy ko yun na. Actually, parang di ako nag-work. Parang for me, fun yun. Kumbaga yung mga kasabayan ko, sa mga classmates ko sa school, sa kanila yung gimmick nila is yung lalabas sa gabi. Ako, yung parang feeling ko yung gimmick ko, ay magte-taping ako today. Hindi ko masyado enjoy yung labas-labas. Mas enjoy ko yung magte-taping, makakilala ng mga ibang mga tao. Hindi ka nanibago? Kasi syempre, mula sa bahay ng mahinhin na Helen Gamboa, pagkatapos biglang napasok sa show business na, di ba? Mga... Yeah, puro outgoing. Oo. Hindi, kasi siguro na nakatulong ang roommate ko nung bata, ako si kuya ko eh. So parang lalaki. Hindi ako girly girl kagaya ni Ma. Actually, yung problema niya sa akin dati na parang, jologs pa anak ko. Feeling niya, I'm too loud, masyadong magulo. Kasi nga, ang kalaro ko, kuya ko. Malayo talaga kay mommy pagdating sa pagiging prim and proper, graceful. Tumawa. Yes, yan. Hindi mo siya mariringgan. Minsan gagawin niya, lakas ang boses mo. Ganun siya. Hanggang ngayon, Nay, tone it down, please. Ganon. Meron siyang mga ganon, Nay. Pero, yun talaga ako. Tanggap naman niya. Na hindi talaga kami pareho. Tapos, ano nangyari hanggang kailan ka nag-artista? Minsan lumalabas pa rin ako. Pero, simula po kasi nung naging nanay ako, parang, yun, nagtumutok na lang talaga ako sa anak ko.
Parang, mas na-enjoy ko siya. Tapos may mga pinagdaanan pa ako. So, nag-stick talaga ako sa being a mom. Yun. Kailan ka ba nag-asawa? 2010. 2010. Ilan taon ka na 2010? 30. 30 ka nag-asawa. Oh. So, tapos, after how many years bago siya nabuntis? Ikaw? Pinanganak ko po siya 2015. Oh, after 4 or 5 years, ganoon. Tapos, 2016, bago siya mag 1-year-old, nagkahiwalay na po kami ng dad. So, lumaki siya talaga, sa akin talaga. So, single mom. Okay lang itanong, ba't kayo naghiwalay? Hindi lang talaga kami compatible, Nay. Talaga ba? Kasi may mga hindi ko gusto na nagawa niya. Tapos I'm sure meron din siyang mga nagawa ko na hindi ko gusto. Pero hindi rin lang talaga kami match. Pero tapos na yun, Nay, happy na siya. Meron na rin siyang new wife. Meron na rin siyang okay na siya. And kaibigan ko din po yung wife niya. Parang nabasa ko ba yun na kaibigan ko po. Naging kaibigan. Nag-date pa kayo para ikaw ang third wheel? Opo. Magkakasama kami. Oo. Opo. Mabait siya, Nay. Gusto ko po yung napangasawa niya kasi important din sa akin na mabait yung pangasawa niya for my son, di ba, Nay? Para maging kasundo and alagaan niya rin yung And I'm sure happy ka rin na nakakita siya ng body na that match talaga. Kahit pa paano kasi naging parte ng buhay mo. Yes. Tapos tatay pa ng anak mo na maging masaya rin siya. Kasi important sa akin na magkaibigan kami na wala kaming bad blood para hindi po lumaki yung anak ko na bitter. Oo. Di ba, Nay? Maibalik ko lang. Kumusta nung naghiwalay tapos meron kang 1-year-old na anak? Yun yung, for me, yung pinakamahirap, Nay, kasi hindi ka pwedeng mawasak. May pinapalaki ka eh. So parang, your heart is breaking but you cannot fall apart for your son. Correct. So, it's just God talaga, Nay. Nag-devotional ako, nag-attend ako ng church. Pag may fasting, pupunta talaga ako sa church. I needed God. Doon ko na-realize na, oh no, it's not a person who can complete you talaga. It's just really God. Because everyone, I learned din sa pastor namin na everyone will disappoint you. And di ba, kasi mag-expect ka dyan. Ay, mahal ako nito, ganyan. Even your mom, magkakaaway kayo or your sister. Pero si God, hindi. Kasi si God, hindi niya i-break yung promise niya sa'yo. So, yun lang yung ginawa ko na, yun yung pinanghawakan ko na bunuhos ko yung attention ko kay God para hindi ako mag-fall apart para sa anak. Buti meron kang relasyon sa Panginoon. Kailan nag-umpisa to? Nag-start yan, Nay, siguro nung nag-artista din ako nung nagkaroon din ako ng boyfriend. Masisisi mo ba? Nagkaroon ako ng boyfriend na, yun din, napaka-toxic, naging medyo toxic din yung relationship namin. Parang tinanong ko sa'yo yan dati. Tapos, ano na nangyari sa'yo? Paano ba naman, Nay? Nakipag-date ba naman kayo dito? Nalaman ko pumunta sa bahay. Ayun na. But pinurgive ko pa yon. Basta okay na kami nun sana, pero basta hindi rin kami match. Siguro I was so young then and he was younger, so hindi talaga mag-work. Tapos nung time na yon, parang yun dun lang umiikot yung life ko, which was wrong. And then si Mommy palagi may Bible study sa bahay. So nag-a-attend na lang ako. Kahit na minsan labag sa loob ko, parang fine. So si Mommy mo na una talaga personal relationship kay Jesus and my Christ. sisters. Okay. Okay sila, parang saya nila. Parang ganon. So tapos na si Don Zulueta, minsan ka-text ko siya, magsasend yun ng mga Bible verses. Parang nakikita ko, parang bakit sila masaya? Parang ganon. So, parang na-open nila sa akin yun. Nila mommy ko, nila ng sisters ko na. Iba pala talaga pag meron kang relationship kay God. So, nung time na yun, doon ko nakilala si Lord. Tapos, nung pumupunta sila sa bahay namin, yung pastor. Pero, he died na kasi sayang. So, rest in peace. May binaptize pa kami sa pool namin na as a born-again Christian. Parang gumaan yung life ko nun. Ano yung eksaktong naging, paano nagkaroon ng change? Umattend ako ng Bible study, tapos sumasama na ako sa church kay Mama pag Sunday. Ano yung mga realization? Yung paano yung buhay na wala kay Lord, tapos biglang, meron. Ay, naku, mahina ka na. Binavalue ka ni God, so dapat i-value mo yung sarili. Correct. Namatay siya para sa iba. Tapos ikaw, babalik-balik mo lang.
kung kanino pag-chat. So, parang ganun yun, Nay. Parang na-realize ko na, wait lang. Kasi may time na yung feeling ko, oh no, wala nang magkakagusto sa akin, siya lang. Parang ganun yung feeling ko eh. Na parang, paano na yun? Parang, feeling ko pag nag-break kami o naghiwalay kami, wala nang magkakagusto sa akin. Kasi narang, gusto kong mamatay kasi parang mawawala na siya. Ganun. Ganung level. Pero yun nga, because siguro my mom covered me in prayer. Palagi, I'm sure. She would always pray kahit bata pa kami, may family prayer time kami talagang outspoken. She would speak out loud and pray for all of us. Siguro dahil sa prayers ng mom ko, kaya rin ako na naniniwala. Yes. 'Di ba? Sabi nga nila, even your grandmother's prayers are still protecting you. Pangako ni Lord yun, di ba? Pag ikaw naligtas, ikaw at ang buong sampayan ay maliligtas din. Yes. Diba? Totoo yan. Sa mga kaapu-apuhan mo. Yes, Nay. Naniniwala talaga ako. Pwede kami makatanggap ng mga pagpapalang pangako ko sa'yo. Yes. Pero aabot din yun sa kaapu-apuhan mo. Opo. Diba? Feeling ko talaga na ganun yun. So, yung family ko talaga is my greatest support system. Dahil minsan, pag yung feeling mo, you'll fall apart. Andyan sila. Tapos, sila yung nagdala sa akin kay God. Mom ko, my sisters, and yung brother ko din, Nay. Kasi yung brother ko, very, very, siya. Sana makausap mo din yun, si Kuya Gian. Very, focused siya kay God. Even whenever he's leading yung Quezon City. Kailangan everything will start in prayer. Kailangan makapag-share siya sa speech niya about God. Every time, maski na anong barangay puntahan niya. Napaka-bless naman ng family ninyo. Opo, grabe talaga yung blessing ni Lord sa amin. Hindi mababayaran ng fame and fortune yung kasiyahan na binibigay ni God sa'yo at sa amin. Totoo yun. Pag binalyo mo si Lord, mas value mo yung sarili mo eh. Okay. Kasi na-realize ko, you cannot pour from an empty cup. So, kung empty ka, anong mabibigay mo sa anak mo, sa mga tao sa paligid mo? So, paano ka ma-fulfill? Si God lang, God's word, yung mga promises niya, dun lang ako dun lang ako nag-cling, dun lang ako nag-concentrate. Siyempre, may mga araw na parang ayaw mo bumangon, gusto mo nakahiga ka lang ganun kasi malungkot ka. Pero pag na-realize mo na God put so many people around you na bina-value ka din at showing you that you're special. So parang may saysay pa yung buhay mo. And yun na nga, may anak ako. Super, Pero bago ka magkaanak, di ba naging Christian ka muna? Yes, naging Christian na. Kaya dedication siya na hindi siya. O paano yung atake mo nung wala pa, nung hindi ka pa nag-aasawa? Paano na yung atake mo sa mga pag may nanligaw sa'yo? Kung dati, nag-ano ka na dito, nakadepende ako sa nakadepende sa kanila. Attention na binibigay sa akin. Mamahal nila. Yeah, dati ganun na gusto ko yung attention na binibigay ng ibang mga tao. Ay, nung may nanligaw na sa'yo, nung naki-Lord ka na, ano nang ginawa mo? Pinag-pray ko yun, Nay. Tapos, nakita ko naman, sincere siya na parang open siya to go to my church. So, parang feeling ko, why not? Sabi ko, go. Pero, yun nga lang, pag magkasama na talaga kayo and hindi talaga siya agree, o hindi man sa hindi agree sa faith mo, pero parang he's just doing it for you and not for himself and not for the Lord, hindi mag-work. Okay. Kailangan mong gawin niya. Kailangan gusto mo eh. Oo. Kailangan open ka na. Hindi lang yung para makuha hindi lang, gagawin yung gusto mo. Yes. So, ganun yung nangyari. Parang ganun yung nangyari na. Kasi, may mga times na kailangan, kunyari, small group, ganyan. Parang hindi niya bet. So, hindi niya ako lang. Intindihan. Hindi pa. Wala pa sila doon. Hindi niya pa alam. I guess, kailangan ng turning point ng isang tao talaga. Correct. Para gisingin ka ni God. Oo. Kasi yun yung nangyari sa akin, na parang, hindi boyfriend ang solusyon or hindi boyfriend ang makakapag-fill ng emptiness. Correct. Si God lang ang makaka-fill ng emptiness. Hindi love life. Hindi love life. Hindi asawa mo. Hindi lalaki. Totoo si Lord lang talaga. Si God lang. And makikita rin ng tao yun eh. If hindi ka kompleto by yourself, kasi God lang ko complete sa'yo eh. Paano ka rin niya mamahalin? Paano mo rin siya mamahalin kung di mo mahal yung sarili mo? Correct. Ganun. You can't give what you don't have. So, nung maghiwalay, paano ka nakalaban? Yes, sabi mo nga,
Pero hindi ako perfect na kasi grabe din yung galit ko noon. Wala naman, normal na tayo. Galit na galit ako noon. Oo. Parang, hindi ko alam kasi yung gagawin ko. Pero yun nga, parang my sisters kept telling me na importante na mag-forgive kasi may anak ka, ganyan. Ako naman, okay. Sige, open ako doon. Pero, it wasn't working. I mean, I forgave him. Yes, naging okay kami, nakapag-usap kami. Pero, wala parang, wala rin effort from his side na maayos kami. Walang ganun. I guess nga kasi mas naging okay kami na hindi kami magkasama. Oo. O mas masakit pa pagkaya. Yeah, parang ayoko yung lumaki ng anak ko na feeling niya normal yung yung ganong situation. Hindi yun ang love. Kasi ang love na nakikita ng anak ko, daddy at mommy ko, hanggang ngayon, panay kiss-kiss, di ba? Hanggang ngayon, nag-lips to lips sa harap namin. Ganon talaga sila. So, yun gusto ko, ganon yung makalakihan ng anak ko na kind of love of husband and wife. Punong-puno. Yes. Diba? Totoo, napakaswerte mo. Siksik-liglig umaapaw. Ang love. Tapos, yun nga, itong huli celebration ng birthday ni Gian. Oh, saya-saya. Ako na, nakita mo ba si Ate Sharon? Oo, bagutin mo ako. Sharon si Sharon. Nag-Sharon si Sharon. Yes, may very clannish kasi kami. So, ano na mga pinagagawa mo noong mga panahon na nung may struggle, meron. Nag-fasting ako na Yeah. Sinasabayan ko yung fasting ng church. Oo. Tapos, dun ko natuto na mag-journal ka, magka-quiet time ka. Dati hindi, magbabasa lang ako, okay, tapos na. Ngayon talaga mag-journal ako, isusulat ko yung prayer, dun ko na tinuro ng kuya ko sa akin, alam mo, basahin mo yung Our Daily Bread para mabasa mo yung Bible sa buong year. Kasama dun sa Our Daily Bread na devotion, meron dun na parang from Genesis hanggang December 31, matatapos mo yung Revelation. Wow. So, parang ilang years ko na yung ginawa dahil si kuya ko na nalaman ko na ginagawa niya. Yun, ginawa ko na din. Dun talaga, parang hindi ako makakasurvive dun sa mga pinagdaanan ko kung hindi ako nagdasal. Ano yung mga pinagdadasal mo ng mga panahon na yun? Anong sinusulat mo sa journal mo? Sinasabi ko, God, yung journal ko, ano sinusulat ko? Ay, yung mga prayer night na nababasa ko dun sa book. Kasi iba-iba na yung mga binibigay sa akin ng mga devotion books ng sister ko. Pero, yung mga daily devotion. Pero ako, pag nagpe-prayer, yun nga, ipapray ko na, please, let me raise my son right. I hope I'm doing the right thing. Please guide me. Ganun. I always ask for guidance because sometimes hindi mo na alam. Patience. Let your will be done. Ganon. Minsan kasi parang ayaw mo yung will ni Lord, pero parang kailangan eh. Parang ang sakit kasi. Parang, gusto mo no? Yeah, minsan ganon. Pero, syempre tao ko lang din na minsan talagang matigas ang ulo. Pero yun yung lagi kong ina-ask kay God na sana tama yung mapalaki ko yung anak ko ng tama. Kasi tinuro din naman yun ng pastor na kung single mom ka, okay lang yan. Si God yung partner mo. Amen. Huwag kang sinabi yan sa Isaiah 54. Isaiah 54:5, di ba? It'll be your husband, yes. Ayun nga, Nay, di ba? So, kung may katulong ka, so parang hindi mo kailangan. Amen. Siyempre, if may bibigay si Lord, Nay, why not? Oh, naman. Siyempre, gusto mo yung ganun, pero gusto mo galing sana kay Lord. Amen. Yan yung tinatawag nilang GPC. Ano yung GPC na? God's perfect choice. Yon, ganon. GPC. Wow, may natutunan akong bago. Sabi niya, gusto ko yun. GPC. GPC. Gusto ko yung GPC na yan. Pero sabi mo noon, galit na galit ka. Pinag-pray mo din ba yung galit mo? Na maalis, na matanggal, na makapag-actually ka? Yes. Kasi nung nag-fasting ako, sinabi nila, pray for those who hurt you. Ang hirap na naman. Nung una, inisip ko yung, what? Ipag-pray ko pa siya? Kaya, diba? Di na ako makakain, papag-pray ko pa siya. Diba? Parang wala ka nang gana kumain, ayaw mo nang umalis sa kama, papag-pray mo siya. Wala na yun. Ako yung nagdudusa ngayon, tapos siya ipag-pray ko. Oo, tapos parang okay lang siya. Bakit siya yung masaya sa buhay niya? Ganyan, Nay. Ganun. Galit na galit ako. Pero wala kang choice. Oo. Kailangan mo mag-pray. Kailangan mo siya pag-pray na parang... So, pinag-pray mo? Pinag-pray ko. Gumaan? Gumaan, Nay. Kahit na sabihin mo. Tapos parang, pray that I'll forgive. Kasi parang mahirap naman yung forget. You'll never forget that.
I think alam ni Lord na he won't forget. Oo. You may not bring it up anymore sa kanya, doon sa ganyan, but you won't forget it. Pero forgive mo. Pero hindi kasi tayo kagaya ni God na talagang kakalimutan niya yung kasalanan mo, i-blot out niya talaga your sins, di ba? Pero ikaw kasi nandun na yun sa core memory mo na, sinaktan ako nito eh. Pero yun nga, I had to pray for myself to have a forgiving heart because I wouldn't be able to forgive kung hindi ako nag-pray. At kung hindi ako pinag-pray ng mga taong mahal ko. Wow. Alam mo, if I may say, ako na experience, hindi mo makakalimutan. Pero pag naalala ko, hindi na ako nasasaktan. Ayun, hindi ka na nasasaktan. Totoo yun. Actually, pinagtatawanan ko na lang. Yes, yes. Para akong habol-habol. Tapos, meron ako namin, shucks, totoo yan na. Meron ako na, di ba, yung babae ka? Yung babae mo pa. Oo, ganon na eh. Pinagtatawanan pa ninyo. Kasi, pinagtatawanan namin kasi may time na nag-break sila nung current, yung wife niya ngayon. Tapos sinabi niya, tinatry daw niyang balikan. Sabi ko, well, you have to try harder. Kasi ikaw, hindi ka sa akin, di ba? Ganon, sinasabi ko. Tapos tumatawa siya. So, wala na kasing bitterness na. Kasi na-forgive mo na yung tao eh. Wala so, I think, hindi mo na siyang kausapin about what happened before. Ganon. Wala na. Hindi na, okay na. Na-forgive mo na talaga yung tao. Yung wala nang sumbat at wala kang gagawin against him. Yeah. Kung hindi, if you don't wish ill na, and if you're genuinely there for the person. At pag naalala mo, yung hindi ka nagalit. Oo, pag hindi ka nagalit. Importante talaga na kung wala kang relationship kay God, di mo mapapatawad yung tao. Hindi mo mapapatawad. Yun ang susi. Yes. Yun ang key. Yun lang talaga. Only by the grace of God. Yes. Totoo, Nay. Tapos yung pagiging single mom, paano na? I'm blessed with a super supportive family. Magaan yung pakiramdam. And I feel like I'm doing the right thing kasi mabait naman yung anak ko. Good boy mabait ka naman kasi at mabait na nakikita sa paligid. So, happy ako na ganun. So, I always pray na he will, grow up respecting women. He will be a good Christian, a good leader. So, yun yung pinipray ko. Napanood ko yung na nagkasakit ka. Yung nagka-COVID ka. Yes, Nay. Umiiyak ako. Yung grabe! Kasi first time siya tulog na wala ako, Nay. Oo. Tapos, yun yung mga 10 days. Kailangan 10 days. 14 pa nga yata yun eh. 14. Kasi nagkamali ka pa nga. Nagkamali ako, Nay. Katok siya na. Sabi ko, oh no, first time namin natutulog apart. Talagang yung tiniis mong wag buksan, di ba? Pero gusto mahawa siya. Oo. Pero hindi niya ni Lord na mahawa siya. Oo. Grabe, sobrang hirap nun. Parang hirap nun, Nay, nung may COVID ako. Tapos, first time niya hindi matutulog. Alam paano kayo matulog, Nay? Naka-Facebook Messenger kami. Naka-on yung video. Oo. Tapos magigising siya ng 3 a.m. Tapos napatay. Kailangan, magigising yung yaya, tatawag siya. Tatawag na naman sa message. Kailangan nakikita ka niya. Kahit sa video. Don't end ako. Correct. Doon kami, parang feeling ko nag-mature din siya. Nag-step up siya nun. Kasi, Nay, all his life, di pa nga ako naka-travel, Nay, nang wala siya. Hindi ko siya talaga iniiwan. Never pa siya natulog nang wala ako. Siguro once, natulog siya sa parents ko. Pero nandun din ako sa bahay. So, doon lang siya sa kama ni Mami at ni Daddy. Parang, siguro hindi pa niya kaya na, can you sleep ba without me? I don't want to sleep. Okay. If Mama is not around, you don't want to sleep? Natuto na siya ngayon, Nay. Antokin na talaga siya ng mga 9-10. Pero kailangan, middle of the night kasi gigising siya. Nandun na. Hanap-hanap ka niya. Kumbaga, alam niya nandiyan alam ka na lang. Nandiyan na, yes. Pero maya-maya, nandiyan ka na. Minsan kasi dati, pag napupuyat na sa taping, may school siya, kailangan niya magpatulog, diba? So, medyo natututo na ngayon. Kasi 9 years old na siya, big boy. Joy, merong anak. Yes. It's a blessing, no? Totoo yun. Kaya yung iba, pag sinasabi nila na, ay, muntis ako, parang, girl, blessing yon. Yes. It's a blessing from the Lord. Kung wala siguro yung anak ko na, baka wasak din ako kung nangyari sa akin yun na. Oo. Diba? Feeling ko, inalaw ni Lord na lalaki din yung anak ko. Para may bodyguard ako. Oo. May magtatanggol. Yes. Totoo ka. Kasi dati na iniisip ko, bakit hindi babae? Gusto ko girl. Nagkaroon pa ako ng gender disappointment syndrome na yung parang,
lalaki yung anak ko. Parang bad trip ako noon for a few months. Oo. Tapos hanggang sa bigla nag-spark na lang na gift yan, galing kay God, 'di ba? Every good and perfect gift is from above. Oo, yes. Saka meron yun na parang children are blessings from the Lord. Amen. Oo. So kahit babae or lalaki yan, blessing talaga ni Lord yung best. Yung pala, yun yung mangyayari. Kaya pala lalaki yung anak ko. Oo, kasi kakailanganin mo. Kailanganin pala, yes. Mawawala pala yung So, meron reason and purpose yung lahat ng nangyayari sa buhay. Si God lang may alam kung bakit. Pero minsan makikita mo na lang, yun pala yun. Diba na meron mga kunyari, bakit ka na late dun sa pupuntahan mo? Minsan yung gano'n. Yung parang, bakit ako na late? Yung pala may aksidente kang correct. Si Lord may sa'yo. Purpose. So, ang daming minsan na hindi mo alam na iniiwas sa'yo ni God. May dahilan. May dahilan. Tapos late mo na lang malalaman. Kaya ngayon, mas na-appreciate. Yeah, mas na-appreciate. Ay, grabe, paglabas pa lang, wala na nga akong kilala Baka nga kaya nga siguro na gano'n. Kasi nga, nag-concentrate na talaga ako sa anak ko na. Never ako siyang iniwan pa. Tapos, I was breastfeeding pa na. So, dala ko siya sa taping. May soap ako nung time na yon. Naichipuwero na siya. Dala ko talaga siya sa taping na every time mag-taping. May sarili na kayong mundo Yes. Kasi naka-direct latch siya na Baka rin nga. So, kasi baka ganun din yun. Yeah. Dapat daw kasi ang unang love natin si Lord. Yeah, God. Yes. Daw ang anak. Yes. Totoo yun. Pero tama ka doon. Maraming lalaking baka kasi feeling nila. Ang design ng lalaki talaga para babae, diba? Tapos nakita sa iba. Baka ganun yan na Meron din. Ay, pero syempre, hindi po talaga. Hindi naman kasi hindi lang naman yun yung reason ng mga hindi namin pagkakasundo. Meron kaming mga iba pang, hindi pala compatible. Sa part na to, sa part na to, gano'n. Maraming, hindi talaga Na-annulled kayo? Opo. Kaya na rin siya. Kaya nakapag-asama na siya. Di ba ang hirap nun, pagdaanan yun? Yung more than 2 years din. Tsaka hindi, isusulat mo yung mga isusulat mo lahat na isusulat mo lahat, tapos actually, naiyak ako nun parang, babalikan mo kasi babalikan mo lahat, every small detail. Tapos, pati sa court. Pag tinanong ka ng prosecutor, kailangan mong sagutin. Tapos yung mga witness, mahirap siya, matagal mo hintayin, pero buti malakas ka ng mga panahon na yun. Yes. Dahil sa family ko at kay Lord na yun lang talaga. Hindi mo kakayanin yun. Hindi ko kakayanin yun. Hindi kakayanin talaga. Pero yun nga, nung time na yun din kasi, parang parang tanggap na namin na magpapaanak na talaga tayo. Okay. Kaya kayo naging friends? After nun. Nung annulment? Oo. Ano sinasabi mo kay Lord? Sabi ko, Lord, kung may gusto ako, tas hindi ito yung para sa akin, alisin mo na yung... Pareho tayo! Alisin mo na yung gusto ko sa kanya, please. Pareho tayo. Ako naman, kung kaya mo na ako mag-asawa, alisin mo na yung desire. Ayun na nga, isa pa yun na pag may dumating na ko, pag ganito pa, alisin mo na. Yan, ganun parang feeling ko, Lord. Huwag aksaya ng panahon. Parang, kunyari, nai-inlove ako. Lord, kung nai-inlove ako dito at hindi dapat pwedeng alisin mo na lang. Kung hindi ito yung GPC, alisin mo na. Oo, Nay, ganun. So, ganun ang prayer mo. Ganun yung prayer ko. Pero hindi ko lang kung matigas yung ulo ko or what. Basta, pero nag-entertain pa rin ako, Nay. Pero siguro kung hindi ito, di wag. Mag-entertain ka. Baka mamaya yun ang binibigay niya. Yun ang hindi ko pa alam. So, yun yung gusto ko yun matutunan na yung alam mo na galing kay God. They keep saying na, how do you know it's from the Lord? They keep saying you if it gives you peace. Pero diba, parang ang hirap timplahin na, ito ba yun? Hindi. Parang ganun na, mahirap. Kailangan maganda yun. Kailangan siguro mas ayusin ko pa yung yung intimacy with God ko para alam ko kung galing sa Kanya o hindi. Oo. Diba, Nay? Kasi sinabi lang nila yun If there's peace in your heart, then it's from God. Pag yung circumstances, ano daw? Napag-aralan ko dyan dati.
Yes, kailangan may peace sa puso mo ko yun. Pagka may duda, hindi galing. Kasi si God is a God of, di ba, yung order, peace. Yes. Ang fruit of the Spirit. Tama, order na, totoo yan. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. And then, kailangan yung mga pangyayari sa buhay is according doon sa ayos sa plano ng Diyos. Yun, Nay, totoo yan. Ganun. Tapos, pagka yung mga advice ng mga godly people, yes. Ganyan. Yung comments ni God. At saka meron naman kasi, alimbawa, don't get unequally yoked to non-believers. O pag hindi siya believer, wala na kagad yun. Yes. Non-negotiable. Pag hindi naniniwala sa pagka yung mga prinsipyo niya, against sa prinsipyo ng Panginoon, at prinsipyo nga sabi, wag daw makisama sa magkaibang pananampalataya. Yes. Dahil mag-iiba lang. Okay, may natutunan na naman ako. GPC, at saka yan, kailangan. Ganon, tas tama. Thank you, Nay. Makikita mo yung mga tumatama yung mga circumstances sa buhay. Pagka merong palaging, ano ba yung nangyari itong plano, ba't parang pumalpak? Ito yung usapan palaging palpak. Baka hindi yan. Ganun nga. May mga ganon. Totoo yan. Pero pagka lahat smooth, di ba? Lahat okay. Ayun na nga. Peace, so, minsan di mo rin alam, no? Totoo daw pala talaga, Nay, na yung heart mo minsan. Yun ang final mo, di ba? Lord. Ganun. Pero tama naman yung prayer mo pareho. Pero yun talaga Lord, yung prayer na ito. Hindi. Pakalisin mo na. Hindi, kasi parang pag pinaalis niya, Nay, tapos mas wasak na wasak ka, paano? Ako, kumakanta. Praise and worship songs na lang. Yes, gano'n. Pero God is good. Sana alisin na lang niya, di ba? Yung Yes. So, yun yung sinasabi ko. Alisin mo yung desire ko for the person if it's not for me. Naalis. Hindi ko alam. Minsan naalis, yes. Oo. Pangilang beses na ba yan? Parang, yung pinag-pray ko na alisin. Yung sa ex ko, yun lang yung last ko na naging boyfriend. After nun, ingat na ako. Puro na lang, chat na lang. Ganon. Minsan, nakikipag-date, ganon. Friends. Pero I guess, siguro mas importante, gawin mo munang kaibigan para makita mo. Totoo. Yung kaibigan mo na, yung tingnan mo muna kung may mali siya ba tong, alam mo yun? Hindi, yung kaya mo yung pagkatao na ba, kaya ko bang gumising habang buhay na ito yung makikita ko? At kaya ko bang matulog ng na ito yung kasama ko matulog? Everyday, ganon. Diba, lalo na pagdaanan mo na Correct. Alam mo na yung. At saka sabi din ng pastor namin before, titingnan mo rin yung yung sinasabi ng mga magulang mo. Yeah. Kasi sila, nakikita nila yung hindi mo nakikita. Lalo na kung ilababo ka, nakapokus. Totoo yan. Totoo yan. May blinders daw tayo. Laging si mama yung, I told you so. Laging may ganon. Pero yun nga, talagang important yung mga nakapaligid sa'yo. So, may masasabi mong kahit na walang buo ka. Oh, yes. Bakit? Kasi nga, only God can complete you. Kung wala si God sa'yo, you will never feel, or you will never be complete. It cannot be another person. It cannot be your child. It cannot be your partner. Si God lang talaga ang makakakompleto sa'yo. Pag may nanonood ng mga single ngayon, mga love life, o yung mga babae na, ayun na nga, paso na. Nasaktan sa relationship nila, ano yung pwede mong i-advise sa kanila? Ang advice ko lang na doon sa mga feeling lonely, feeling incomplete, tapos parang you feel na parang, you're sad because wala kang partner, no? Give your attention to God, and you have to come to God, pray to God, and ask Him to come to your life, because another person cannot complete you. Your loved ones will disappoint you, but God will never disappoint you. So, si God is the only answer dun sa mga pagkukulang sa buhay mo, sa sarili mo. So, wala nang iba. Nobody can ever complete you the way God does. Yun yung masasabi ko talaga Kasi yun yung nangyari sa akin. Hindi, parang I kept looking for other people to complete me because he finds me pretty, because
he'll give me attention. Paano pag hindi na ako pretty? Yun na nga. Parang wala na. Ngayon, sexy ako. Very superficial ang mabibigay. Pag tumanda ako, Yeah, hindi na ako marunong mag-pull. Wala na akong grip o ano. Wala na, hindi na. Yun na nga. So, kailangan, mahalin mo yung sarili mo kasi mahal ka ni God. Tapos, bibigyan ka na siguro ni God ng pwede rin hindi na, di ba? Pwede rin single ka forever. Bahala si God. Basta, kung ano yung plan ni God sa'yo, I think kailangan mo lang mag-submit. I'm still also working on that na. As in, I'm a work in progress when it comes to that. But, that's what I want to achieve na si God lang, okay na, sakto na. Hindi na ako kailangan maghanap. Iba. Prayer ko din yan noon. Talaga, Nay? Oo. Di ba? Ikaw na lang. Kung wala, okay. Basta ano. Pero naging lonely ka din. Oo naman. Pero hindi masyadong matagal. Kasi matanda na ako. Hindi ka matanda. Hindi masyadong matagal. Ang dumating yung asawa ko. Oo nga. Talaga? So, na-bless agad noon. Kasi naman, sinunod ko naman siya kagad. Kaya totoo yung obedience brings blessings di ba? Kasi yung first ko talaga siya nakilala, bawal palang makipag-live-in. Bawal palang makipag-sex ng hindi asawa. Yan na nga, di ba, Nay? Totoo yun Totoo yan. Lord, kapareho ko ng pananampalataya. Sige, biglang renewing of your mind, di ba? Yun yung kailangan, Nay. Ang alam ko naman, basta't mahal mo, mahal ka. Yeah. Ganun lang di ba? Basta't pinili ka, yun. Wait lang, love to, it's a good feeling. Pero love pala dito sa mundo. Nga. Iba yung... At saka yung galing sa kanya, ang importante. Iba yung pag nag-obey talaga, Nay. Don't expect na hindi ka masasaktan ng mga taong mahal mo. Kasi mangyayari talaga yun. Pero si God, importante. Kaya importante, kailangan na kay God ka. Dahil dito sa mundo, masasaktan ka. Diba? Pero si God, sabi niya, I have overcome. Yes, I have overcome this world, diba? So, kailangan, yun lang talaga panalo na, victorious ka na. So, kung meron ka pinagdadaanan ngayon, huwag ka mag-alala, wala pa sa ending. Yes. All of us are still a work in progress. Oo. Yan, si Tita Sandy, nakatulong din yan sa akin. Talaga? Nung nalaman niya na dati, magka-text kami sa Instagram niya na parang kailangan mo mag-forgive. And I'm like, Tita, ang hirap itong sinasabi mo. Pero ngayon, pero totoo pala, kaya pala. Diba? Basta nandiyan si Lord. Yes. Kaya. Yes, diba? Nay. Kung wala si Lord, wala Diba? Wala. Oo. Tsaka wag na yun. Nakakapangit yun. Oo nga. Yung hindi nag-forgive. Pag negative, pag marami kang galit sa puso mo, makikita kahit itinatago mo na. Correct. Lalabas siya. Anong plano mo kay Crixus? Si Crixus, Nay, dahil mahilig siya sa football, sinusuportahan ko siya dun. And kunyari, gusto niya ilang travel na kami, Nay. Nagtutournament sila sa ibang bansa. Singapore, Malaysia, ganon. So, sana maituro ko rin yun sa kanya na to always be humble, to treat everybody with love and respect, to pray, to learn how to pray. At saka na, kunyari, bago siya mag-tournament, kakausapin ko siya, Crixus, Philippians 4:13. Alam niya na yun, sasabihin niya yun, Nay. I can do all things. Say it nga, Dong. Philippians 4:13. Ayan. Tapos pasok mo siya sa field. Ganon, Nay. Para, sabi ko, just pray don't forget to pray, ganun. Gusto ko matuto siya na kay God lahat bago siya kumain, ganyan, bago gusto ko ganun. So, yun, gusto ko siya maging godly, gusto ko siya maging God-fearing. Yun yung prayer ko sa kanya, Nay. And yun nga, na maging mabuting tao sa lahat ng makatrabaho niya, makasama niya, and maging good example siya sa mga nasa paligid niya. And yun nga, Nay, support ko talaga siya kung gusto niya maging football player. Okay, go! Gagastos tayo. Basta nandiyan ka lang. Yes! Oo. And healthy siya. Amen. Oo naman. Pwede ba kita i-request na ipag-pray yung mga kababait? Yes. Kay lalaki o babae na single parent. Yes, Nay. Yun, may pinagdaanan na pain. Okay lang? Of course, Nay. Pray tayo. Okay. Lord Jesus Christ, you are our Savior. You are our Comforter.
You are the only one who can ever complete us, Lord Jesus. You are the Prince of Peace. You are our King. We want you to be the King of our hearts. I pray for every single person who is lonely, who feels alone, who feels they're not enough. Lord, please touch their hearts and make them come to you and make them feel that you are always there, because you have promised that you will never leave us, you will never forsake us. So I pray, Lord, that you will comfort them with your loving touch, with your presence. I pray that they will learn your promises and cling to your promises, because, Lord, only you can complete us. Only you will never disappoint us. And only you can make us whole. So please, Lord, touch everyone who is hurting, heal them, comfort them, and give them a forgiving heart and a loving heart, so that they can start again and they can start their journey with you. All these we pray in Jesus' name. Amen! O, sana mapuno natin si Crixus yung sinabi niya ng Come here. I can do all things. Let's ask again. Come here. Close up mo siya, anak ka. Hey, come here. Sit with mommy. Yeah. Are you shy? Mas gwapo po. Hey, Tita Amy. Lalo. Tita Amy wants to hear you say, what is Philippians 4:13? I can do all things through Christ who strengthens me. Can you do that again? I will give you the mic. Okay, go. I can do all things through Christ who strengthens me. Very good. Oh, Diba that's what we do? Very much. Say welcome. Welcome. Okay, maraming salamat po sa panonood ninyo. Sana po napagpala kayong lahat sa napakagandang kwento ng buhay ni Shara. Kaya hanggang sa susunod po ulit, dito pa rin sa Finding Hope with Ami. God bless po sa inyong lahat. God bless you.